Lord, meron pa po ba kayong plano para sa akin? Kapatid, baka yan ang madalas mong tanong, lalo na kapag dumadaan ka sa mga problema, kapag sunod-sunod na yung pagsubok na pinagdadaanan mo, parang tingin mo parang wala nang direksyon ng buhay mo, kapag pakiramdam mo napapag-iwanan ka na ng mundo. Baka iniisip mo na, ano kayong plano sa akin ng Diyos? O meron nga ba? Pakinggan mo to, kapatid. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito ang isa sa pinakakilalang pangako ng Diyos. Pero mahalaga maintindihan natin ang buong mensahe at konteksto nito. Sa verse pong ito, ang kausap po dito ng Diyos ay ang mga taga-Israel, ang mga Israelites, isang bayan na nasa pagkabihag ng Babylon sa mga panahong ito. Wala sila sa katagumpayan, wala sila sa breakthrough, wala sila sa best life, kundi sila ay nasa kaparusahan, pagkabihag, kahirapan, at hinagpis ng mga panahong ito. Doon sinabi mismo ng Diyos, alam ko ang plano ko para sa inyo. Ibig sabihin, kahit nasa gitna ka ng hirap, kahit parang sa tingin mo mali na ang mga nangyayari, hindi nawawala ang plano ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na may plano ako sa iyo kapag maayos ka na. Kundi ang sabi niya, may plano ako kahit nasa kaguluhan ka pa, kahit ano pang sitwasyon mo. Marami kasi sa atin, gusto natin yung instant. Gusto natin magandang resulta agad-agad. Ayaw natin ng proseso. Gusto natin yung may pangako sa atin, pero ayaw naman natin maghintay. Gusto natin tupad instant agad. Tandaan mo, kapatid, ang plano ng Diyos ay hindi palaging komportable. Minsan hindi tugma sa mga inaasahan mo, minsan hindi tugma sa panahon na gusto mo, pero palaging mabuti at nasa tamang oras. Kaya sabi sa Romans chapter 8 verse 28, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Hindi sinasabi ng Bible na lahat ng bagay ay mabuti, pero sinasabi nito na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti. May mga plano ang Diyos na hindi agad natin naiintindihan o nauunawaan. May mga delay na akala natin denial. May mga closed doors na akala natin rejection. Pero madalas, iyon ang paraan ng Diyos para protektahan tayo sa mga bagay na hindi maganda ang magiging dulot para sa atin. Isipin mo na lang si Joseph, no? May pangako ang Diyos sa kanya, pero dumaan siya sa pagtataksil, pagkaalipin at pagkabilanggo. Kung titingnan mo ang proseso, parang walang plano, parang wala ng pag-asa. Pero sa dulo pala noon, nakita niya na ginawa ng Diyos ang masama upang maging mabuti. Ganon din sa iyo, kapatid. Sabi ng Diyos, mga planong hindi ninyo ikakasama. Ibig sabihin, hindi kanya sinasaktan para wasakin, kundi hinuhubog kanya para ay handa. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 11, masakit ang disiplina sa simula, ngunit nagbubunga ito ng katwiran at kapayapaan. Sabi rin ng Diyos, mga planong magdudulot ng kinabukasang puno ng pag-asa. Pag-asa, hope, hindi hopeless, hindi dead end, lalong hindi failure. Minsan kasi dinidisib lang tayo ng kaaway para maramdaman natin na parang pinabayaan na tayo ng Diyos. Pero ang Diyos mismo nagsasabing, hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya kung ikaw ay nasa paghihirap ngayon, kung nadapa ka, kung mag-alala, ibabangon ka niya. Kung ikaw ay nagkamali, itatama ka niya. Kung ikaw ay sugatan, pagagalingin ka niya. Siya ang ating dakilang manggagamot. Tandaan mo ang sabi sa Psalms chapter 33 verse 11, ang plano ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Hindi nagbabagong plano ng Diyos. Kaya kapatid, hindi dahil sa mga pagkakamali mo, no? Maaaring nababago ang pamamaraan, pero ang layunin ng Diyos nanatili pa rin, hindi nagbabago kailanman. Ang tanong ngayon, kapatid, ay hindi kung may plano ba sa iyo ang Diyos, kundi nagtitiwala ka ba ng buong puso sa Kanya sa anumang sitwasyon. Kahit na hindi mo pa nakikita, kahit na hindi mo pa nauunawaan, kahit hindi mo pa nararamdaman, kapatid, magtiwala ka. Kung ikaw ay nasa waiting season, manatili ka lang. Kumapit ka lang, manahan ka lang sa Kanya. Kung ikaw ay nasasaktan, mas kumapit ka sa Kanya. Kung ikaw ay nalilito, lumapit ka sa Diyos. Dahil ang Diyos na may plano para sa iyo ay ang parehong Diyos na tapat na tutuparin ito sa tamang panahon. Amen?